we can start all over again. Positive GDBers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang tanghali sa lahat ng mga GDBers natin. And this is the first time po tayo papanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so katatapos natin sa meeting kay Sir Tim. Hi Sir Tim, isang digital marketer. So, doon sa lahat ng mga gusto magpa-advertise na yung business using digital marketing. So, yan, kontakin nyo ako, i-connect ko kayo kay Sir Tim. Alright, okay, so how to start all over again. Yan. So, ang ganda ng topic natin, di ba? At nawawala siya. How to start all over again. Di ba minsan sa buhay natin, okay, sa mga araw-araw nating buhay, o sa matagal na natin naging buhay, meron tayong mga maling moves. Sabi nga nila wrong move, di ba? Wrong decisions, naluging negosyo, na-scam sa investment, o kung OFW, matagal ka dyan, pero walang nangyari sa'yo, di ba? So, hindi ka pa rin nakabayad ng utang, nandiyan pa rin mga utang mo, nagka-problema ka pa sa family mo. So, ang dami mga bagay na minsan isip natin, sana hindi ko na lang ginawa, di ba? So, sana hindi na lang ako sumama, sana hindi na lang ako nag-yes, sana hindi na lang ako nag-no, sana nag-maybe na lang ako, or sana hindi ko na sinimulan. So, something like that. Pero, sabi nga natin, we cannot learn kung lagi tayo nasa safe side, di ba? Kung lagi lang tayong hindi gumagawa ng moves, steady tayo, we settle. So, walang mangyayari sa buhay. Mas lalong walang mangyayari sa buhay natin. So, wala na tayong magagawa sa mga previous things na nangyari sa atin. Di ba? Wala na eh. It happened. Kung may damage, wala na tayong magagawa. Kung may mga sakit, pain tayo na gagawa, nandyan na, di ba? Wala na tayong pwedeng ibang gawin, kundi itong apat na bagay na to, okay? But the good news is, we can start all over again, alright? So, di ba may kantang, and now we're starting over again. Kumanta pa talaga. Starting all over again sa buhay natin. So, paano nga ba tayo magsimula muli sa buhay natin? After failures, after frustrations, after the disappointments, wrong decisions, bad company, sa lahat ng mga nagawa natin, nangyari sa buhay natin, we can start all over again. Ayan ang good news natin. So, apat ang pwede natin gawin. Number one, kahit nag-i-start ka, sinasabi kong tapos na yan, wala tayong magagawa, but still meron tayong responsibility. And your responsibility is to settle the damages. Settle mo kung ano yung nangyari. You have to fix kung ano yung dapat mong i-fix muna. Okay? So, kung halimbawa, OFW ka, nag-abroad ka, nangutang ka ng mga pambayad mo and expenses, so you have to fix. Diba? Kailangan meron kang bayaran mo yung mga nautang mo. You settle your damages. Diba? Kung mga wrong decisions sa mga relationship naman, so, sabi nga natin, lagyan natin ng anong tawag dito, lagyan natin ng closure. Lagyan ng ending, diba? So, wala dapat unfinished business. Tapusin, kung personal relationship yan, tapusin nyo yan, mag-usap kayo, settle, okay? Kung business partnership naman yan, mag-usap din kayo. Like ako kagabi, meron akong kinlose na isang ina-advertise natin na business, okay? So, sabi ko, stop muna ako ng pag-advertise for certain reasons. May mga reasons eh. So, nakipag-usap ako ng maayos. Gusto ko maayos, settled, okay? So, sinabi ko yung mga reasons natin. Okay, so nag-formal closure tayo. Okay, so ganon. I will be endorsing another company with similar services or products. Okay, so you have to settle. You settle the damages. Fix what should have to be fixed. Alright. So kausapin, i-close ng maayos. Whatever. Kung company yan, ayaw mo nang mag-work, mag-resign ka ng maayos, di ba? Kung ayaw mo sa boss mo, ayaw mo dyan sa mga katrabaho mo, o yung nature ng work mo mismo, ayaw mo, so mag-resign na maayos, makipag-usap ng maayos. You have to, para pagtalikod mo, maayos, di ba? So that you can always look back. So pwede kang pumasyal, kung tao naman yan, kung magkita uli kayo, you can still say hi, di ba? You can still shake hands together. So, para wala kang, sama ng loob or whatever,
kung Doc G hindi na ma-fix ang relationship namin. So at least, professionally speaking, na-settle yung mga legal things na dapat ma-settle, okay? So yun yung importante doon. Hindi naman, pag nagkita uli kayo, sobrang close nyo uli ng boss mo, sobrang close mo uli ng office mate mo, anong naging nakarelasyon mo, hindi naman ganon. So at least you have to be civil and have maayos pa rin ang yung relationship. Okay? Not necessarily as close as before. Right? So, second naman, okay. So, second na dapat mong gawin, if you want to start all over again, get motivation every day. Kasi normally ganito, pagka galing tayo sa isang failure, sa isang pagkakamali o sa isang bagay na hindi natin napagtagumpayan, di ba? Ang kasunod niyan yung attack ng loneliness Alam mo yun? Then eventually, pag hindi mo na-guard yan, naglilid yan sa depression. And actually, depression is reality. Nagkakanta ako ng seminar about depression. Nag-research ako and I found out na 20 million, parang ganon, 20 million Filipinos are suffering from depression. Nakita naman natin, kahit sikat o hindi sikat, may depression, di ba? Mga national, and even artists, mga artista, di ba? So, I searched actually mga 10 TV personality na pinagdaanan ng depression. So, depression is reality. At ang first stage niyan, yung mga simpleng kalungkutan lang na hindi natin na-check. Okay? Baka mamaya, ma-depress ka na. Di ba? So, you need motivation. You need everyday na i-motivate mo sarili mo, ibabangon mo siya. Kasi mahirap bumangon, di ba? Like, I watched the brief interview kay Mel Robbins. The time na hindi pa siya nag-start maging speaker, magsulat. So, may mga times na talagang nahirapan siyang bumangon for every morning. Facing the world again. Diba? So, you need to get motivation. Saan ba tayo kukuha ng motivation natin? Of course, syempre, mag-pray tayo everyday. The number one source si Lord, diba? Lord, motivate me. Give me reason, diba? Renew your why, diba? Renew your reasons. Ba't nga ba tayo nabubuhay? You go back to your reason. Kasi baka mamaya, minsan nawawala tayo sa focus natin, nawawala tayo sa reason Ano ba talaga yung reason? Ba't ka nabuhay? Diba? Ano ba yung reason? Ba't ka dyan nagkatrabaho? Ba't ka nag-abroad? Ba't ka nag-invest? Ba't ka ba nag-business? What are your reasons? You have to go back to your why. Diba? So, kailangan alam mo yung reason mo. And that reason will keep you motivated every day. So, you pray, Lord, sabi mo, balik mo sa akin ang reason ko, balik mo sa akin yung mga motivations, diba? And you read books. There are a lot of self-help books na available sa National Library, National Bookstore, sa different bookstore, di ba? You get motivations. And you watch, you listen to podcasts, watch YouTube channel na nakakuha ng inspiration, di ba? So, every day, have an intentional motivation. So, dapat yung motivation mo, intentional. Intentional that you're looking for motivation. Kahit isang quotation, isang Bible verse, ilagay mo sa FB wall mo, di ba? Ilagay mo siya. Or do sa mga nakikita mo sa paligid sa kwarto mo, ilagay mo yung something, yung motivation that will keep you going, that will inspire you, di ba? So, that's second. Every day you get motivation. Then, try to talk to positive people. Huwag ka nang maipag-usap doon sa mga depressed din. Mamaya, pagkaisa niyo, talo na lang tayo sa ilog. Nagsama pa kayo na. Kasi, parang naalala ko one time, nung nawala Mama Ribi, medyo malungkot siyempre, nawala yung best friend mo. So, pag may mga gatherings outing, sabi niya, huwag ka na sumama sa mga matatamlay. Huwag ka na maggrupo sa mga malulungkot. Umanap ka ng masasayang kagrupo. So, it's important na you are surrounded by happy people, by positive thinker people. May yung mga pagpasaya sa'yo. Diba? Something like that. And do some exercise, you do some workout. So, sumabay ka sa akin, nagwo-workout tayo. Kasi, I don't know if this is the exact hormone na nilalabas niya. Parang naglalabas tayo ng hormone that makes us happy. Hindi ko lang alam kung ano yun, pero ayokong banggitin yung alam ko. Baka mali. Search ko muna, okay? And by the way, doon sa mga gustong, Doc G, paano ako makapag-workout? Nasa abroad ako, wala akong time, nandito ako sa bahay namin. Meron na pong online workout trend. Si Sir Mike pala, nagko-coach online. Talaga? So, pwede kang mag-workout. Nasa ibang bansa yung mga clients niya.
So, one-on-one din yun. So, yan, messenger, nakikita mo yung ginagawa, gagayahin mo. Diba? That's the beauty of social media. Diba? Hindi lang wealth coach ang pwede sa online. Pwede rin yung personal trainer mo. Okay? And, yan, you get motivations every day. Make it an intentional motivation. So, kung saan ka na motivate, doon ka magpunta. Kung saan ka sumasaya, yun ang mga taong kausapin mo. Okay? Alright, and number 3, if you want to start all over again, ay, hindi ko naman sinasadya kasi, nakita mo ba yung title ko, dalawa silang topic. I hope you start all over again. Number 3, give yourself another clean sheet of paper. So, I emphasize here, clean sheet of paper again, okay? Para wala ka, pag kasi yung ginamit mong paper last, nagpa-quiz, ginamit mo uli siya, di ba ang daming distractions ulit? Kasi nakikita mo yung mga words, may mga nakasulat na, so hindi ka makadiskarte ng gusto mo. So, it's another clean sheet of paper na meron ka. Give yourself a second chance. Because everybody deserves a second chance, di ba? Oh my God. Di ba? So, lahat naman tayo, we went through sa maraming bagay sa buhay natin. Kung walang second chance, walang naging Doc Gigi. Di ba? Walang naging mas matagumpay sa buhay. So, we deserve a second chance. And if other people deserve it, mas deserve mo yon sa sarili mo. So, give yourself another clean sheet of paper. So, that means, yung start ka uli, parang wala, di ba? Start ka uli mag-business, mag-start ka uli mag-invest, parang walang nangyari. Mag-start ka uli makipagkaibigan, di ba? Mag-start ka uli makipag-relationship, di ba? So, starting all over again is another, getting another sheet of paper na walang distraction, walang anything, okay? Na pwede ka uling gumalaw ng gusto mong galaw, alright? So yun. That's the third, okay? And fourth, if you want to start all over again, ang kapat na dapat mong gawin is find a model. If there is a business na gusto mong gawin, so this time around, may model ka na, business model. Kung investment yan, may investment model ka na rin, di ba? And if sa relationship, sa life, or finances, find a coach. Find me, okay? Find a wealth coach. Alright, that will redirect you. Kasi pagka galing ka sa frustration, sa failure, yung sarili mo kasi may mahirap talagang bumangon ng minsanan yan ng buo, nakabangon ka na agad. Hindi. So you need the help of expert. You need the help of other people. So if there's a need for you to find a model for your business, if you want to do that, or process, or if you want a coach or a mentor, even not me, kung meron kang kakilala dyan sa malapit sa inyo, or mas maganda kasi malayo sa iyo, di ba? Kasi yung malapit sa iyo, kaibigan, ginadjudge ka agad, di ba? Pero at least kung, alam di mo kilala, so, pwede naman. Kung malayo ka talaga sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, so kahit iba't ibang bahagi ng mundo, I'm do online coaching. Ang dami na natin na coach from US, Washington DC, Europe, ang dami na, Japan, Korea, Saudi. So, yan yung mga, talaga natin, yung mga, clients natin. And, mamaya, meron tayo sa SM Robinsons. From Laguna sila, nagbibiyahe na sila ngayon. Magbiyanan po sila. So, see you. And, bukas, alauna, meron tayo. Bukas ng alas 7, online, 2. So, hindi po siya, why do I'm saying this? Normal lang na may coach ka. Normal na there is somebody na meron kang mentor na may nag-guide sa'yo. It's normal. Kasi, ako nga, I wish when I was 20, meron akong coach. Para nung nag-start ako mag-work, walang nasayang na pera, walang nasayang na time, walang nasayang na ministry sa buhay ko. Ang dami na sayang Sabi ko nga wasted years in our life, di ba? Ang dami natin wasted years because isa sa mga dahilan, walang nag-mentor sa atin, di ba? Wala namang nagsabi sa atin na kailangan ka mag-invest, mag-save, di ba? Wala naman. Did anyone tell you that? Di ba? Nung nag-aaral ka, sinabi ba sa'yo na nagtinuruan na tayo mag-divide, hindi pa itinuro kung paano i-divide ang pera mo into many parts, tapos yung 10 cents i-save mo, di ba? Kulang pa si ma'am Hindi naman tinuro tayo mag-multiply. Hindi pa tinuro kung paano mag-multiply ang pera mo. For example, meron kang 10 pesos, i-multiply mo yan through business, through investment. Nakulangan pa si ma'am Hindi naman natin masisima yun. But anyway, so what I'm trying to say is, find a mentor, di ba? A coach na makakatulong sa'yo. Someone na alam mo, kaya i-control ng mga pangyayari sa buhay niya. Di ba? So, may mga coach naman. And I'm available, okay? So, you can call me, okay? 0939-5254311 or message mo ko sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, FB account Gigi Sunga, okay? So, tandaan natin, you can always
start all over again. Alright, so thank you very much, GDbers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.